Napakaganda ng awit na yon tungkol sa providensya ng Panginoon sa ating lahat. Kahapon po ay naganap ang Family Day sa ating Residential Care Program sa CCM na may temang Salamat sa Diyos, Pamilya ay buo, pag-ibig at pag-asa laging totoo. Alam ninyo sa malungkot na mga kaganapan, magkakahiwalay ang mga pamilyang ito. Hiwalay sa magulang, hiwalay sa kanilang mga kapatid. Kanya sila ay nandito sa CCM at inaalagaan natin. Ang layunin ng Family Day ay upang ipadama sa bawat pamilya na dumalo na napakahalaga na buo ang isang pamilya. At upang gayon din, may handa sila sa inaharap na sila ay mabuo bilang pamilya. Wala nang mas mainam na mabuti para sa mga bata, kundi lumaki sa kanilang pamilya sa hirap at ginhawa man. Wala nang mas matindi na paghihirap ang nangyari sa sitwasyon ng mga anak ni Jacob na nasa Israel dito sa Ehipsyo. Makikita natin na naging mahirap pagkatapos ng 400 taon, naging mahirap ang kanilang kalalagayan dito sa Ehipsyo. Makikita natin na pinahirapan sila ng lubos. At marahil makikita natin, sigurado ako, na apektuhan ang mga pamilya. Maring wala na silang panahon sa isa't isa. Ang kanilang ama, ang kanilang mga kapatid, ay naglilingkod bilang mga alipin ng mga Ehipsyo. Hindi lamang iyon. Kita natin sa panahon na iyon ay sapilitang inilayo ang kanilang mga anak mula sa mga magulang. Hindi lamang inilayo, kung hindi pinatay sa harapan mismo ng mga magulang at mga kapatid. Napakalaking horror ika nga itong mga kaganapang ito. Yung mauunawaan nating damdamin ng mga magulang at ng mga kapatid na kinukuhang sapilitan ang kanilang mga sanggol na kapatid at itinatapon sa ilog, nilulunod upang mamatay. Marahil nai-imagine na natin ang mga malalakas na pagtangis, pag-iyak dahil sa paghiwalay ng kanilang mahal na anak, mahal ng mga kapatid. Ngunit alam natin ng ating Diyos sa panahong ito ay nasa ibabaw ng lahat ng mga malungkot na kaganapang ito. Nandito ang Diyos. Itong malungkot na kaganapang ito, papalitan niya ng kagalakan. Sapagkat kanyang iingatan ang isang sanggol sa dami ng mga pinatay. Isang sanggol. Sanggol sa buslo ay iingatan ng Diyos at gagamitin niya para sa kanyang bayan. Alam niyo dito sa Exodo chapter 4, nag-aaral tayo ng serye sa aklat ng Exodo. Ang key verse dito matatagpuan natin sa verse 24 ng chapter 2. Ang sinabi doon, narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nandito na ang matinding pagdurusa ng mga anak ni Jacob sa Ehipsyo. At sinabi dito, narinig ng Diyos ang kanilang daing. Marahil nandoon na ang kanilang mga panalangin upang sila ay iligtas ni Yahweh ng Diyos dito sa kanilang paghihirap na matindi sa Ehipsyo. At sinabi sa atin, inalala
naalala ng Diyos ang kanyang tipan kina Abraham at Isaac at Jacob. Hindi ibig sabihin dito na ang Diyos ay makakalimutin. Nalimutan niya na ang kanyang tipan na ginawa kay Abraham, ipinasa kay Isaac at ipinasa kay Jacob. Hindi po. Ang ibig sabihin nito, ang Diyos ay inalala niya, ito na yung panahon na kanya nang tutupdin. Tutuparin ang kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Inumpisahan niya na ito sa kanyang pag-iingat sa isang sanggol ng Hebreo sa pamamagitan ng isang buslo na kanyang kinalagyan, si Moises. At makikita natin kung paano ang ating Diyos na namagitan siya sa kasaysayang ito upang ganapin niya ang kanyang layunin ng pagliligtas sa bayang Israel at higit sa lahat sa ating Panginoong Hesukristo na magagaling sa lipi ni Jacob. Yun po ang ating makikita rito sa bagay na ito. Ang ating Diyos, nagpasimula siya ngayon upang iligtas ang bayang Israel upang dalhin sa lupang pangako. Kanyang iningatan at itinindig ang isang sanggol na si Moises sa panahon ng matinding persecution, paghihirap at panganib. Sa kanyang probidensya, kanyang iningatan ang batang ito sa isang buslo upang maging isang lalaki na kanyang gagamitin sa kanyang mga layunin. Layuning ililigtas niya ang kanyang bayang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto upang dalhin sa lupang pangako. Layuning sa pamamagitan ng sanggol na ito sa kanyang paglaki, magiging tagapamagitan siya ng 10 utos ng Diyos na isusulat niya sa kanyang sarili, mga daliri sa mga bato. Gagamitin niya ang taong ito upang isulat, ilimbag ang unang 5 aklat ng salita ng Diyos, ang Pentateuch, ang Genesis, ang Exodo, ang Levitico, ang Numbers, at Deuteronomio. Lahat yan ay inakda nitong si Moises. Niningatan niya sa kanyang probidensya ang sanggol na si Moises dahil siya ang magiging larawan ng tunay na tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Imagine ninyo kung ang plano ng Diyos ay hindi naganap at si Satanas ay nagwagi sa kanyang mga plano na biguin ang plano ng Diyos. Wala tayong Biblia ngayon. Walang 10 utos tayo ngayon na pamantayan ng ating kabanalan. Walang Kristo sapagkat walang panggagalingan si Jesus. Anong pag-asa ng sangkatauhan kung nangyari ito? Wala. Ngunit ito ang isang malaking magandang balita sa gaganapang ito. Ang ating Diyos ay soberano sa kanyang lahat ng mga layunin. Hindi ito maaring biguin ni Satanas at sino mang makapangyarihan. Kaya meron tayong magandang balita, mga kapatid. Ito ang ating Diyos. Alalahanin nyo, nung nakaraang linggo, ang ating pag-aaral, nakita natin sa loob ng 430 taon, ang Diyos ay tahimik habang nandoon ang mga anak ni Jacob sa Ehipsyo naninirahan. Makikita natin yon. Ngunit sa katahimikan ng Diyos, sa likod nun, tinutupad niya ang kanyang layunin ng pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang tipan. Gagawin niya ang kanyang pangakong mula kay Abraham, magkakaroon siya magiging isa siyang malaking bayan. Mula kay Abraham, magkakaroon siya ng maraming lipi, lahi, mga anak na hindi mabibilang kagaya ng dami ng bituin sa langit. Mula kay Abraham, ang lahat ng bayan ay pagpapalain mula sa kanyang binhi. Yan ang ginagawa ng Panginoon
sa mahabang panahon ng katahimikang iyon. Kaya nga nung nakaraang linggo, nakita natin na ang tipan ng Diyos ay nalagay sa isang panganib. Nasa isang malaking banta dahil si Satanas ay ginamit ang makapangyarihang tao na bagong hari ng Ehipsyo, si Paraon. Emisaryo siya ni Satanas upang biguin ang mga plano ng Diyos. Ginawa niya na sa pamamagitan ng taong ito, pahirapan ang mga anak ng Diyos ng labis, iniisip na sa pamamagitan nito ay mapipigil ang pagdami ng mga lipi ni Abraham. Ngunit ang kabaligtaran na nangyari, lalong dumami at lalong ng problema si Paraon. Kanya siya ay nakita natin anong ginawa niya. Inisip niya ngayon, o naipanganak na yung mga lalaki. Patayin na natin sila sa pamamagitan ng genocide. Inuna niya yung abortion. Sabi niya sa mga midwife, si Shipra at si Pua, pag nakita niyo sa sinapupunan pa lang, lalaki, huwag niyo na ngayaang mabuhay na mamaipanganak. Doon pa lang patayin niyo na. Matalino yung mga midwife, nakita natin, magagaling mga anak ang mga Hebreo. Hindi kailangan ng midwife. Sa tahanan pa lang, ang galing. Bago dumating yung midwife, naipanganak na. Hindi na na-abort. Nandyan na yung batang lalaki. Ngayon, dahil doon, dumami lalo ang ginawa ng Paraon. Patayin. Iniutos niya sa lahat ng kanyang mga kababayang Ehipsyo. Patayin niyo lahat ang mga lalaking sanggol. Itapon niyo lahat yan sa ilog. Kaya nga sinabi ko nung nakaraan, alam niyo kung natapos yung chapter 1 ng Exodus, wala na tayong inaasahan pa. Nagwagi na nga ulit ang dyablo. Kung paano nagwagi siya kay Adan, nung inilagay si Adan sa isang malaking pagsubok ng Diyos, nagwagi siya sa kanyang panunukso. At lahat tayo damay sa pagbagsak sa kasalanan na iyon. Yung makikita natin. Ngunit ngayon, sa pagkakataong ito, makikita natin ang pangakong binhi ng babae na magiging binhi rin ni Abraham, ang dudurog sa ulo ng dyablo. At yan ay magaganap. Makikita natin dito. Kaya yung puntos dito, maliwanag, ang mga layunin ng Diyos ay napaka-precise. Napaka-detalyado niya na walang anumang kanyang itinakdang mangyari ay magmimintis. Napakaliwanag yun. It does not miss. Hindi hit and miss ang ating Panginoon. Susubok siya kung pwedeng, kung ito'y mangyayari, okay. Pag hindi, palitan natin. Hindi ganun ang ating Diyos. Hindi siya papalit-palit. Kapag itinakda niya, yun ang magaganap. And in a very precise way, God will accomplish His purposes. Maski na humanly speaking, hindi natin maintindihan kadalasan ang mga ginagawa ng Diyos. But whatever God is doing is the best way. And it's the perfect way for all of us. Alam niyo, ang ibig sabihin lamang ng probidensya ng Diyos, sapagkat napakaliwanag ng doktrina ng probidensya ng Diyos sa kaganapan dito. Ayon sa ating catechism, sinasabi sa atin, ang divine providence, ito yung pamamahala ng Diyos na dahil dito, sa karunungan niya, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pagkalinga, pag-iingat, kanyang dinidirekta ang lahat ng bagay sa sangkatauhan, sa buong universe. Ang doktrina ng divine providence, binibigyan ng diin na ang ating Diyos ay may kompletong kontrol sa lahat ng bagay. Soberano siya sa buong universe. Soberano siya sa physical world. Soberano siya sa bawat affair, sa mga nangyayari, sa bawat tao at sa bawat bansa. Soberano siya sa ating mga hinaharap, sa ating kapalaran, human destiny. Soberano siya sa ating mga tagumpay at mga kabiguan. Soberano ang ating Diyos.
ang pag-iingat niya sa kanyang mga tao. Soberano siya. Ang doktrina ng divine providence ay tumitindig. Taliwas ito sa pananaw ng marami na ang mundong ito ay pinamamahalaan ng tinatawag na chance or fate. Kapalaran lamang. Hindi po. Hindi nagaganap ang lahat ng bagay dahil kapalaran mo lang yun. Nangyari lang yun, naganap lang yun. Hindi. Ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng probidensya ng Diyos na siyang nagpapatupad ng lahat ng kanyang mga layunin. Kaya sa passage natin dito sa chapter 2, makikita natin, simpleng-simple ang kamay ng Diyos. Ang bawat marka ng kanyang makapangyarihang kamay. Dito makikita natin na kanyang ginagawa ang kanyang mga layunin. Wala dito na naganap na labas sa probidensya ng ating Diyos. Wala rito tayong nakitang aksidente ang nangyari dito sa chapter 2. Ang sanggol sa buslo, o sa translation, mas simple, basket. Pero mas maganda yung salitang buslo. Basket kasi English yun eh. Ginawang Tagalog. Ang salita dito, buslo. Iningatan ng Diyos ang sanggol sa loob ng buslo. At sa bawat naganap dito sa chapter 2, nagpapakita ng soberanong probidensya ng Diyos. Very precise. Didirekta niya ang mga naganap dito. Kaya ang mensahe natin sa pag-aaral natin sa umagang ito ay ito. Walang anumang bagay, mga kapatid, mga kaibigan, ang labas sa soberanong probidensya ng ating Diyos. Makakaasa kayo at lahat tayo. Hindi man natin maunawaan ang kanyang ginagawa. Ginagawa niya ito ayon sa kanyang pagpapasya para sa ating kabutihang lahat. Maliwanag kung babasahin ninyo, Ecclesiastes 3:11. There is a time for everything. At sinabi niya sa verse 11, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. A time to laugh, a time to kill, a time to born, a time to give birth. At lahat ng nangyayari, malungkot man, panahon ng gyera, sinabi doon sa atin, ginagawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon, sa kanyang itinakda ng mga kaganapan. Siguro naman, ang inyong Biblia, maliban sa Biblia ni Kuya Jimmy, bago kasi, hindi nga niya mabuksan yung bago niya, dikit-dikit ang pahina eh. Alam niyo, kung kayo ay may Biblia, na Biblia niyo na yan sa mahabang panahon, sisiguraduhin ko sa inyo, kung ikaw ay Kristiyanong naniniwala sa probidensya ng Diyos, ang Romans 8:28, gastado na sa Biblia ninyo. Malamang marami ng marka yun, marami ng guhit, marami ng highlight. Tignan nyo nga yung Biblia nyo, baka niyo walang marka. Baka hindi nyo binabasa yan. All things work together for good to them that love God and who are called according to His purpose. All things, good or bad. Ginagawa ng Diyos yan para sa ating kabutihan. Mga kapatid, yan ang isang katotohanan sa probidensya ng ating Diyos. Wala akong outline ngayong umaga. Gusto ko lang tignan natin ang naganap dito isa-isa. At ating pansinin ang kamay ng Diyos sa bawat detalye ng kaganapang ito. Sapagkat napakaliwanag dito ng probidensya ng Diyos na ito yung tinatawag nating the best and perfect way. Makikita natin ang imprint ng kamay ng Diyos sa bawat detalye. Soberano siya na nag-ayos ng lahat dito. Tignan natin una sa lahat. Anong sinabi sa atin sa verse 1 and 2? May isang lalaki sa lipi ni Levi na humayo at nag-asawa ng isang anak na babae ni Levi. Ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Nang kanyang makita na ito ay maganda, kanyang itinago ito ng 3
buwan. Ang mga magulang ni Moises, mga taong magbubuntis para kay Moises upang siya'y maipanganak at tupdin ang layunin ng Diyos, ay mga taong mismong ang Diyos ang nagtalaga sa mag-asawang ito. Kung tatalong kayo sa Exodus chapter 6 verse 20, makikita ninyo ang talaan ng lahi ni Levi. Si Kohat ay anak ni Levi. Si Levi na anak ni Jacob. Si Kohat ay anak si Amram. Si Amram ay naging asawa si Jochebed. Sa lipi din ni Levi. Naging anak nila, una si Aaron. Tapos si Miriam, o may kuya at ate si Jose. Pagkatapos ay si Moises. Ipinanganak sa panahon ng may matinding kaguluhan. Kung titignan natin, sinabi sa atin sa Ezekiel 26-8, merong 430 taon na sinabi doon na sa kanilang pamamalagi sa Ehipto ay naging kampante na sila, nakalimutan na nila ang tipan ng Diyos, namuhay na sila kagaya ng mga Ehipsyo, kaya wala silang problema. Kanilang na-imbibe ang kulturang pagano sa Ehipsyo. Yung pamumuhay na-imbibe na nila yon, nakalimutan nila na hindi sila taga-Ehipsyo. May pangako ang Diyos na sila ay dadalhin doon. Yun yung makikita natin dito. Kanya, itinindig ng Diyos si Amram sa lipi ni Levi. Si Jochebed sa lipi ni Levi. Yun yung makikita natin. Upang sa pagkakataong ito, simulan ng Diyos ang kanyang pagtupad ng kanyang tipan sa kanyang bayang Israel. Si Amram at Jochebed ay nanatiling tapat kay Yahweh sa mga panahong iyon, na kung saan lahat ay halos natatakot na at nagkukompromiso na sa makapangyarihang paraon ng panahong iyon. Ngunit itong si Amram at si Jochebed, mas labis ang kanilang pagkatakot sa Diyos kaysa sa makapangyarihang si Paraon. Hindi sila susunod kay Paraon. Susunod sila sa Diyos na kanilang sinasamba at pinaniniwalaan. Makikita natin ang bagay yan. Ipinaglihi si Moises sa panahon ng panganib sa Ehipsyo. Lahat ng mga lalaking sanggol, kinuha upang patayin at itapon sa ilog. Pero may isang sanggol na ililigtas. Sanggol na ilalagay sa isang buslo. Ang pangalan ay Moises. Kung bubuksan nyo sa Bagong Tipan, may komentaryo doon sa Hebrews 11:23. Sinabi sa atin sa Hebrews 11:23, sa pananampalataya. Sino yon? Sa pananampalataya ni Amram at ni Jochebed. Sa pananampalataya ng ipanganak si Moises, ay itinago siya ng 3 buwan ng kanyang mga magulang sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata at hindi sila natatakot sa utos ng hari. Sila yung mga heroes of faith. Si Amram at si Jochebed ay mga bayani ng pananampalataya. Higit silang natatakot kay Yahweh kaysa sa makapangyarihang si Paraon. Kaya sila'y pinili ng Diyos na maging magulang ng magiging tagapagligtas ng bayang Israel. Dahil sila ay mga taong may pananampalataya, pagtitiwala, pagkatakot sa Diyos. Kung minsan pumapasok na ngayon sa isip niyo marahil, saan nanggaling si Jesus? Sino ang pinili ng Diyos? Si Jose at si Maria, mga tapat na mga Hudyo, mga mananampalataya, mga sumusunod sa mga utos ng Diyos. Sila yung pinili, kagaya dito ni Amram
at ni Jochebed. Hindi aksidente na naging mag-asawa itong dalawang taong ito. At pagkatapos, hindi nila inaasahan na ipanganak si Moises. Hindi ang Diyos ang gumabay sa lahat ng kaganapan. Pinagtagpo niya si Amram, si Jochebed, nauna si Aaron, pangalawa si Miriam, at sa huli si Moises sa panahon ng matinding paghihirap. Lahat yan ay nasa plano ng ating Diyos. Kaya maliwanag nakikita natin una sa lahat, ang pagpili sa mga magulang ni Moises ay ayon sa soberanong plano ng Diyos. Sa panahon ng napakadilim sa bayang Israel, itong si Amram at si Jochebed, ang piniling vessel para sa magiging tagapagligtas ng Israel. Lumaki, isang batang lumaki sa pangangalaga mismo ng kanyang sariling ina. At nasisigurado ko, dahil sa pangyayaring ito, ay na-educate ng gusto ang batang si Moises sa lahat ng pananampalataya ng kanilang mga ninuno mula kay Abraham, Isaac, at kay Jacob. Alam ninyo, hindi tayo pumipili ng sarili nating mga magulang eh. Marahil, ayaw mo yung magulang mo ngayon. But they are God's people na ibinigay sa iyo para maging magulang mo. You cannot choose your own parents. You are born in this world, may parents kayo. Sila ang ibinigay sa inyo ng Diyos. Kaya para sa atin, mga mananampalataya, marahil, ilan sa inyo, magulang nyo, hindi maganda ang naging pagpapalaki sa inyo. But as believers, matuto tayo dito. Gawin nating modelo, si Amram at si Jochebed. Sa kanilang pamumuhay, pananampalataya at pagkatakot sa Diyos. Sa kanilang pagtuturo sa kanilang anak, mula kay Aaron, kay Miriam at kay Moises, ng mga salita ng Diyos. Gayahin natin sila, mga kapatid ko. Mamaya may couples fellowship. Kailangan tayong magsikap na maging kagaya ni Amram at ni Jochebed, godly parents. Loving and concerned for our children. Iisipin natin yan. Bagay na yan. Maging halimbawa tayo ng pananampalataya para sa ating mga anak. Mga kapatid, paalala yan sa atin. Kung gayon man, ikaw ay nasa lagay na sa iyong sariling magulang, maring ayaw mo sila. Pag-pray mo ang kanilang pagbabago. Pero mahalin mo pa rin sila dahil bigay sila ng Diyos sa iyo. Tingnan natin yung pangalawa rito. Tingnan natin yung naging crib ni Moises dito. Yung buslo. Alam niyo, kamangha-mangha ang naganap dito. Yung buslo na iyon, ginawa ni Amram sa tulong ni Jochebed, ay isang special basket. Isang special na buslo. Nakakita na ba kayo ng basket pag nilagay nyo sa tubig, lumulutang? Lulusot yun eh. Ang tubig, lulubog din yun. Pero napakatalino ni Amram dito. Gumawa siya ng isang basket na lulutang sigurado. Yun yung makikita natin. Tapos itinalaga rin ng Diyos ang atin niyang si Miriam. Habang pinalulutang, from a distance, from a distance, tinatanong niya ang kanyang kapatid. Anong mangyayari? Nagtitiwala siya sa Diyos na mag-iingat sa kanyang kapatid na nasa loob ng buslo. Now, ayon sa mga dalubhasa, sa ginamit na salita rito, sa ginamit na buslo o basket, ang material nito ay kapareho din daw ng material na ginamit sa arko ni Moises. Kung bakit yung arko ni Moises ay hindi lumubog sa matinding pagbaha.
sapagkat yung material na ginamit doon ay parehong material na ginamit ni Amram para sa mini ark for Moises. Kaya dito yung karunungan ni Amram at ni Jochebed. Gumawa sila ng mini Noah's Ark for baby Moses. Alam naman natin, nandun yung matinding banta, pangamba, dahil sa kay Paraon na talagang in-order niya, wala dapat makaligtas sino man sa mga lalaking baby, sanggol ng mga Hebreo. At pinag-uusapan natin yung ilog dito. Napakalupit, hindi ba? Sige, kunin nila lang, patayin nila, ilibing nila, dali nila sa mass grave. Pero ang matindi rito, kukunin, ilulunod sa ilog. Habang tinatanaw ng pamilya, inilulunod yung kanilang sanggol, buhay. Napakahirap imagine ng kasamaang ito na ginawa ni Paraon. Makikita natin. It's simply wickedness at its worst. Si Amram at si Jochebed. Nandun yung pangamba nila. Pero nagtiwala sila kay Yahweh, sa Diyos. Kaya yung kanilang ginawang buslo, na sinigurado sa kanilang karunungan na ibinigay ng Diyos, lulutang ito sa tubig. Inilagay nila si Moises doon. At kanilang pinalutang doon. Sumasampalataya na si Yahweh ang magliligtas sa sanggol sa loob ng buslo. Nandun din yung pangamba. Hindi lang si Moises. Marahil pag natagpuan niya ng mga Hebreo, papatayin. Kung hindi yung magulang mismo na naglagay kay Moises, papatayin din sila. Ngunit, mas takot sila kay Yahweh kaysa kay Moises. Si Miriam, ang ate ni Moises, inassign from a distance, natitignan niya, babantayan niya ang sanggol. Kaya isipin natin, sa mga panahon, hindi tayo sigurado sa hinaharap Pero ang isang sigurado dito, meron tayong Diyos na hawak niya ang hinaharap. Marami tayong pangamba. Ano mangyayari? Hindi natin alam. Pero ang ating Diyos, alam niya ang lahat. Di ba? Sinabi nga ni Corrie ten Boom, do not be afraid to trust an unknown future to a known God. Huwag kang matakot na magtiwala sa hindi mo nalalamang hinaharap sa Diyos na nakakaalam ng mga hinaharap. Meron akong card niyan sa aking pitaka. Kaso yung pitaka ko nawala kasama nung card. Pero hindi ko nakakalimutan yan. Palagi ko naiisip. Tuwing ako'y nangangamba sa mangyayari sa hinaharap, magtitiwala ako sa Diyos na may hawak ng hinaharap. Yung pangatlo rito, makikita nating maliwanag. Ang kamangha-mangha rito, ang prinsesa ng Ehipsyo, ang anak ni Paraon. Nagkataon ba na ito yung oras ng kanyang pagligo doon sa ilog? Nagkataon ba na ngayon yung kanyang mga abay, yung kanyang mga maids, yung kanyang mga alalay, magbabantay sa kapaligiran? Nagkataon ba na natagpuan nila itong buslo? Lulan si Moises. Nagkataon ba yon? Nakikita natin. Nagkataon ba ng anak ng Paraon, ang prinsesa, na dapat siyang sumunod sa kanyang makapangyarihang ama, na ang lahat ng mga lalaking Hebreo ay dapat patayin? Pero ang puso ay binago. Alam niya, nang nakita niya ang sanggol sa buslo ay isang Hebreo, dapat patayin. Pero kinilos ng Diyos ang puso ng prinsesang ito. At ang kaganapan ay kamangha-mangha. Kaya sinabi sa atin sa verse 5 and 6, at ang anak na babae ni Paraon ay lumusong upang maligo sa ilog.
at nagsipaglakad ang kaniyang mga abay sa tabi ng ilog at kanyang nakita ang takba. Yung buslo. Daming Tagalog words, ano? Sa katalahiban. At ipinakuha sa kanyang abay at kanyang binuksan at nakita niya ang bata. At narito ang sanggol at umiiyak. At kanyang kinaawaan at sinabi, ito'y isa sa mga Hebreo. Nagtanong ba siya? Anong dapat kong gawin dito? Dapat ko itong patayin. Of all people, yun ang nagpamangha sa akin dito. Ang anak ng paraon, ang prinsesang ito. Kung bakit hindi niya sinunod ang kanyang ama upang patayin ang sanggol na si Moises. Definitely, sigurado tayo, providensya ng Diyos. Siyang nakakaalam ng puso natin. Siya lamang ang pwedeng magbago ng puso ng tao. Mula sa pusong bato, pwede niyang palambutin katulad ng pusong laman. Yun po ang makikita natin. Papaanong napadpad sa lugar ng prinsesa ang buslo ni Moises? Kung papaanong si David, yung kanyang tirador, yung slingshot, pinatay yung higanting si Goliath. Sa puldito, aksidente ba yon? Magaling ba si David? Ang Diyos ang nagdirekta ng batong yon upang matupad na si Goliath ay mamatay sa kamay ni David na magiging hari ng Israel. Ganyan din ang nangyari dito. Ang buslong ito na kanlungan ni batang Moises, ang Diyos ang nagpadpad dito sa lugar ng prinsesa. Ang Diyos ang may hawak, may kontrol ng lahat ng bagay. Mga kapatid, maliwanag. Maski ang puso ng bawat tao. Maski puso mo, kontrolado niya ang puso mo. Paano minahal ng isang Ehipsyo, prinsesa, anak ni Paraon, ang isang Hebreo na sanggol? Ang Diyos ang naglagay sa kanyang puso. Papaano minahal ng Diyos ang mga makasalanang kumakaaway sa Kanya na dapat niyang parusahan, itapon sa impyerno? Pagmamahal ng Diyos sa mga makasalanan. Yan ang inilalarawan ng pagbabago ng puso ng prinsesang ito. Kaaway, dapat patayin. Nahabag, minahal. Yun yung makikita natin dito. Gusto ko kayong pahalalahanan sa umagang ito. Huwag kayong magsawa na ipanalangin ang mga mahal nyo sa buhay. Ang mga taong malapit sa inyo na napakatigas ng puso, na tumatanggi pa rin hanggang ngayon sa Diyos. Hindi pa rin kinikilala si Jesus. Hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ang Diyos ang maaaring magpalit ng pusong bato sa pusong laman. Huwag kayong magsawang manalangin sapagkat soberano ang ating Diyos. Walang imposible. Is there anything too difficult for our God? Nothing. Pray for your loved ones. Gano man katigas ang kanilang puso. Sabi nga, walang matigas na puso sa kamay ng Diyos. Panalangin natin sila, mga kapatid. Yung pang-apat na ganap dito kamangha-mangha pa. Sino ang nag-nurse? Sino ang nagpasuso? Sino ang nagpakain kay Moises? Bumalik sa kanyang nanay. Teka muna. Paano nangyari ito? Providensya ito Nakikita nyo bang maliwanag yon? Sinabi dito, nang magkagayoy, sinabi ng kanyang kapatid na babae sa anak ni Paraon. Isipin ninyo, anong nagbigay kay Miriam ng lakas ng loob? Isang Hebreyong batang babae, lumapit sa prinsesa, at humingi ng pabor, at magsalita para sa isang Hebrew boy na si Moises.
Anong lakas ng loob meron itong si Miriam? Ang Diyos ang nagbigay sa kanya eh. Sabi dito, yayaon ba ako at itatawag kita ng isang sisiwa, mag-aalaga, magpapasuso, magpapalaki sa babaeng Hebrea na pag-alaga sa iyo ng batang ito. Kukuha siya ng isang Hebreyong babae na nasa kasalukuyang nursing siya, nagpapasuso, kukuha ba ako? Isipin ninyo, bakit ito? Alam mo naman ninyong panganib yung kanyang kakaharapin eh. Pero napakalakas ng loob niya na lumapit sa prinsesa. At kamangha-mangha yung tugon. Hindi niya pinagalitan, "Oy, bata, anong karapatan mo lumapit sa akin? Lumayo ka nga. Mabaho ka. Isa kang mababang uri. Isa kang Hebreo na dapat sa'yo. Kasama ka sa mga patay. Lumayo ka nga sa akin." Ganun ba naging ng reaksyon ni prinsesa? Makikita na yung sinabi sa kanya ng anak ni Paraon. Binagyan din, sinabi sa kanya ng anak ni Paraon, yumao ka. At ang dalaga, sumunod, nakinig. Inadvisean siya ng isang batang Hebrew girl. Sumunod. Ayun. At ang dalaga ay yumaon. At tinawag mismo ang ina ng bata, si Jochebed. At sinabi ng anak ni Paraon, sa kanya, dalhin mo ang batang ito at alagaan mo sa akin. Ano pa? Bibigyan pa kita. Grabe, no? Kamangha-mangha eh. Meron pa siya ngayong pantustos. Meron pa siyang allowance. No? Sinabi dito, bibigyan kita ng iyong kaupahan. At kaya kinuha ni Jochebed ang bata at inilagaan. Wow! Blessing to. Makikita natin. Para kay Jochebed, para maging nursing mother kay Moises. Parang it's too good to be true eh, ika nga. Ihirap isipin. Sa kanya bumalik. Dahil sa pananampalataya. Nakikita niyo ba yun? Nung bago akong Kristiyano, mga kapatid, mga kaibigan, napaka-appreciative ko sa bawat probidensya ng Diyos, maging napakaliit man ito. Hindi ko makakalimutan dahil IBCF ako Intervarsity Christian Fellowship ako sa college. Doon ako naging Kristiyano, mga panahon na wala naman akong pera, bawang ko 20 pesos lang eh. Bibiyahe ako mula Project 8 hanggang Recto. Kasi ang pagkain doon, 10 piso. 10 piso lang, meron ka ng tanghalian. Kaya 10 piso na lang, pamasahe yun eh. Ang mura ng pamasahe nun eh. Ganun lang eh. Ngayon, dahil ako'y naging Kristiyano, at narinig ko yung leadership camp sa Cebu para sa mga IBCF, PERS. Wala naman akong pera eh. Nag-pray lang ako. Kinabukasan, may nag-subsidize. Binigyan pa ako allowance. Talaga, wala akong hintong pagpapasalamat doon eh. Ano ba yun? Providensya. Alam niyo, minsan wala akong baon noon. Nagulat ako eh. From nowhere, may pera ako. Yung munting bagay na yon, hindi ako hintong magpasalamat, hihinto, mananalangin, magpapasalamat sa providensya ng Diyos. Pero alam ba ninyo, nung ako'y tumagal ng Kristiyano, nakalimutan ko na yung mga yan. Naging ordinaryo na ang providensya ng Diyos sa buhay ko. Maliit na bagay, wala yan. Malaki na nga, hindi pa ako makapagpasalamat sa ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Mga kapatid, napakalaking panganib niyan. Huwag natin kakalimutan. Ang lahat ng meron tayo, ang lahat ng meron ka, maging iyong pamilya, maging iyong trabaho, hanap buhay, kayamanan man ngayon. Hindi yan nangyari dahil lang sa aksidente. Lahat yan ay galing sa soberanong Diyos na sa kanyang providensya ay ibinigay niya sa iyo. Maging mapagpasalamat tayo hanggang ngayon. Every minute,
every detail of our lives, magpasalamat tayo sa Diyos ng providensya. And then finally, maski yung pangalan ni Moises hindi naman bigla na lang naisip from nowhere ng prinsesa ng Ehipto na ibigay ang pangalang Moises. Sinabi sa verse 10, at ang bata ay lumaki at kanyang dinala sa anak ni Paraon at siya'y kaniyang inaring anak at kanyang ipinangalang Moises. At sinabi, sapagkat aking sinagip siya sa tubig. Yung prinsesa, ibinigay sa kanya ang pangalang Moises na nilalarawan nito, dinidescribe nito kung paano nyo natagpuan si Moises. Yun ay ini-indicate noon, pangalan na yon, ang kamay ng Diyos sa batang si Moises na natagpuan ng prinsesa sa ilog. Kaya Moises ang pangalan niya. Alam niyo napakahalaga nun. Kasi noong mga panahon ng lumang tipan, bagong tipan, ang pangalan palagi dinidescribe yung tao. Ngayon na lang kasi yung pangalan natin. Basta kung ano maisip ng magulang natin, ibibigay sa atin kung minsan. Yung mga magulang, iisipin nyo, huwag nyo ibibigay. Halimbawa, nagkaanak kayo, huwag nyo ibibigay ang pangalang Ikabod. Teka mo, ano ka ba? Yung lumisan ng biyaya sa kanya, ibig sabihin na Ikabod, tapos ipapangalan mo sa anak mo, Ikabod. Na hindi, umisip ka ng as much as possible, may spiritual significance, biblical name, or whatever. Yun ang iniisip natin. Papangalan mo bang Madonna? Ganda ng pangalan, sikat. Madonna ang pangalan ng anak ko. Teka muna. Britney Spears. Pag lalaki, sino gusto mo? Teka muna. Mag-isip ka. Kailangan mong bigyan ng pangalan na maayos. Ngayon, anong pangalan mo? Ayaw mo ba niyan? Baka ayaw mo ng pangalan mo. Di ba? Diba, pangalan mo Esther. Ay ba, sinong aayaw ng Esther? Di ba, ang ganda ng the queen. Di ba? Ginamit ng Diyos. Marami sa atin sa Pilipinas, Mary. Kasi nilalarawan si Maria. Anyway, hindi mo man gusto ang pangalan mo ngayon, mahalin mo ang pangalan mo. Kasi galing din sa Diyos ang pangalan mo Yung pangalan, Jimmy, Emiliano, mahalin mo yun, kapatid Ako, yung pangalan ko, Ramon, hindi ko alam kung saan ginawa ng tatay ko Spanish word yun, Ramon. Pero galing pala kay Magsaysay, isang presidente. Di ba? Ganda naman, Ramon. Nagpabook kami ng misis ko nung honeymoon namin sa Baguio. Ang pinabook ko, Ramon Macapagal. Pagdating doon sa isang cottage sa Baguio, walang Ramon Macapagal dito, hindi kami matanggap. Tinignan namin yung listahan ng nakalagay Ramon Magsaysay. Sigurado ako yan, nagkamali siya. Inisip niya, presidente, Magsaysay, hindi Macapagal. Tama kami ngayon, nagkamali lang na apelido. Di ba? Ramon, ang ganda. Parehong presidente, Magsaysay. At saka yung namesake ni Macapagal. Yun. Mahalin mo ang pangalan mo. Kasi hindi naman aksidente, sa'yo yan Mahalin mo ang pangalan mo. Pero ang isa pang kamangha-mangha rito, pasensya na kayo, excited ako. Ang ganda kasi ng passage na ito. Nung minimeditate ko to, talaga namang overwhelmed ako sa providensya ng Diyos Pero ito, ihuli nang sasabihin ko sa inyo. Si Moises, nung ibinigay ni Jochebed kay Paraon, hindi ko alam kung ilang buwan na yun. Enough na sinabi na win-off na tapos na yung stage na kailangan pa niyang nanay na magpapadede, sapat na kumain marahil lang solid food or whatever, nung ibinigay niya sa prinsesa ng Ehipto, ang kanyang anak, yun ang makikita natin. Pero anong significance na kung bakit yun ang ginawa ng Diyos? Na lumaki itong si Moises sa palasyo ng Ehipsyo. Lalaking katulad ng isang prinsipe, isang Hebreo na basanggol, lumaki at magiging prinsipe sa Ehipto. Yun ang kamangha-mangha doon. Ito'y dahil iyahanda ang sanggol na ito sa napakadakilang gawain.
Gagamitin siya ng Diyos ng napakalaki para sa kanyang bayan. Kaya nga doon sa binasa natin kanina sa Acts 7:20-22, nang panahong ito, si Moises ay ipinanganak at siya'y kasiyasiya sa Diyos. Siya'y inilagaan ng 3 buwan sa bahay ng kanyang ama. Sa bahay ng pero si Jochebed siyempre nag-alaga sa kanya. Nang siya'y itapon, inampun siya ng anak na babae ng paraon. Hindi naman siya itinapon, talagang sinadya na ipalutangin doon sa buslo. At siya'y inalagaang gaya ng sariling anak niya. Tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo. Kung titignan ninyo sa kasaysayan, sa archaeology, ang Ehipto talagang yan ang one of the first na talagang advance ang knowledge, ang technology, ang architecture, ang engineering, yan, makikita yan. Sa kanilang mga pamamaraan ng literatura, ay advance din ang Egypt. Kaya sinabi, tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo, at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. Ganon yung kinalakan niya. Naging napakarunong nitong si Moises. Maliwanag ang daliri, ang kamay ng Diyos ang nasa likod ng kapanganakan ni Moises. Kontrolado niya ang bawat kaganapan dito. Precise ang bawat kaganapan dito. Ang ganda ng pagtupad ng Diyos ng kanyang mga layunin. Ito ang makikita natin sa bagay na ito. Kaya siya ang nagsulat, ang naglimbag ng unang 5 aklat ng Biblia. Sa kanya ibinigay ang 10 utos doon sa Mount Sinai. Siya ang ginamit upang iligtas ang bayang Israel sa pagkaalipin sa Ehipsyo. Ngunit papakita ko sa inyong mabuti ngayon. Ang sanggol sa buslo, nilalarawan niya ng sanggol sa manger. Sabsaban, ang ating Panginoong Jesucristo. Pag pinansin niyong mabuti yung circumstansya, halos pareho ang makikita natin dito. Merong threat mula kay Herod the Great na lahat ng mga lalaking sanggol ay patayin sapagkat nabalitaan niya na ipapanganak sa Bethlehem ang sanggol na magiging hari ng Israel. Sinikap niyang patayin lahat, ngunit nakaligtas ang isa, ang sanggol sa sabsaban, ang ating Panginoong Jesucristo. Iningatan ng Diyos ang lahat ng kaganapan upang si Jesus, ang Diyos ay magkatawang tao, ipinganak kay Maria doon sa sabsaban. Lalaki sa punong-puno ng karunungan ng Espiritu Santo. Ngunit siya ay pupunta sa krus ng Kalbaryo upang ganapin ang sukdulang pagliligtas. Magiging kahalili ng mga makasalanan. Siya ang tindidig na may sala doon sa krus. Siya ang haharap at tatanggap lahat ng parusa para sa sala ng kanyang mga tao. Siya ay muling babangon doon at aakyat sa langit. Uupo sa kanyang luklukan at ngayon nakaupo sa kanyang luklukan magpakailanman. Nakikita niyo ba kung sino ang itinuturo ng mga naganap dito kay Moises? Ito ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kwento ni Moises, nagkukwento sa atin ng kwento ng ating Panginoong Jesucristo, ang tunay na tagapagligtas. Mga kapatid, hindi na mauubos ang ating pagpapasalamat sa Diyos ng Providensya, sapagkat si Jesus ginanap niya. Dinurog niya ang ulo ng dyablo na nagumpay siya sa kasalanan, kamatayan at sa dyablo. Ito ang ating Panginoong Yesus. Ang kaligtasan ko at kaligtasan mo ay sigurado. Ang hinaharap mo sa walang hanggan sa kanyang muling pagbabalik ay sigurado. Sapagkat precise, tutob din niya ng walang mintis
ang lahat ng kanyang soberanong plano para sa kanyang mga tao. Huwag natin patahimikin ang ating mga sarili hanggat hindi tayo nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos na ito. Mga kaibigan, ang hamon ko sa iyo ngayon, hindi rin aksidente na nandito ka ngayon. Hindi napadpad na naisip, pupunta nga ako doon sa tinatawag na CRBC. Baka sakali, mayroon akong makakuha doon, hindi. Bawat hakbang, sasakyan, ano man ang ginamit mo makarating dito. Yan ay probidensya ng Diyos. Kung hindi ka kay Kristo ngayon, probidensya ng Diyos na marinig mo ang magandang balita ng kaligtasan. Gamitin mo itong isang bagay na samantalahin mo. Ito yung panawagan. Magsisi ka, sumampalataya ka kay Jesus na manliligtas. Maliligtas ka. Ngayon mismo, ito yung panahon ng kaligtasan para sa iyo. Kapatid, ang iyong Diyos ba ay ang Diyos ng mga patriarka na nakakaalam perfectly ng buhay mo kasama ng iyong mga kabiguan? Nananampalataya ka ba sa mga plano ng Diyos sa iyong buhay? At siya, sa kanyang soberanong pagdirekta, ginagabayan kanya. Anong pag-asa natin sa makasalaan ng sanlibutang ito? Ang pag-asa natin at kaaliwan, meron tayong Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. Sinasabi nga, ang nakikita ng mata, may higit na mas dakilang bagay sa nakikita ng mata. Ang mata mo man ay hindi mo nakikitang parang mabuti, sa likod nun ay ang mas dakila. Ang Diyos natin ang may hawak ng lahat ng bagay. Kino-question mo ba? Marami ka bang regret sa buhay mo ngayon? Ayaw mo ba ng circumstansya mo ngayon, ng kalalagayan mo? Tumingin ka sa Diyos na may hawak ng iyong buhay. Balikan mo ang Romans 8:28. Yung huling awit natin, aawitin natin, salin ni Pastor Romy, bakit batid ko ang may tangan ng bukas? Diyos ngang tunay. Walang basta na lamang mangyayari sa buhay. Kaya't ako'y tiwala sa anumang suliranin na ang Diyos ng pagkalinga, siya ang lahat sa akin. Tindig tayo para awitin ito.